Nandito na po tayo mga kapatid sa bumagsak na Jollibee. Yan yung nag-trending nung nakaraan. So makita nyo po malaki yung pinsala talaga. Ito po ang patunay na wala po talagang permanenteng bagay sa mundo. Kahit anong tibay pa ng iyong bahay, gusali o mga material na bagay ay guguho at guguho din yan. Nandito na kami ngayon sa Gensan at ito na po yung mga naripak din po ng mga kapatiran po namin. Kasama ko po sila Pastor Jeter, siya pong nagsundo sa amin sa airport. So purihin ng Panginoon at bukas po ay pamimigay na po ito. At mamamahagi din po ng salita ng Diyos. At pagkatapos nga po ng repacking ay dumiretso na agad tayo sa ating pupuntahan sa mga nasalanta ng lindol. Namigay tayo ng bigas, mga groceries at nagbahagi po tayo ng salita ng Diyos. At yun ang pinakamahalaga sa lahat. Dito na po tayo mga kapatid sa ating unang evangelistic service dito sa Gensan at marami na pong tao. Yan, biyaya ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit kayo nagising kaninang umaga? Nagising pa po kayo dahil ginising pa kayo ng Diyos, mga minamahal. Anong dahilan para hindi natin alalahanin ang ating Diyos na manlilikha? Sabi po ng Bible, alalahanin natin ang ating Diyos na manlilikha. Alam niyo po, ang nagiging problema ng mga tao, inaalala lang ang Diyos pag meron na pong sakuna. Nakita niyo po yung mga nag-viral na video sa social media. Ano pong sabi ng mga tao? Lord, Lord! Tumatawag lamang po ng Panginoon sa oras na kailangan na nila ang Diyos. Pero nasaan ang tao pagka banayad yung kanyang buhay? Pagka wala siyang sakit, pagka wala siyang problema, pagka walang sakuna, nasan po ang tao? Nawawala po, nakakalimot sa Panginoon. Kaya alam niyo po, sabi ng Biblia, alalahanin natin ang ating manlilikha. Alam niyo po, ang nakakalungkot sa mga tao, nakakalimot sa Panginoon. Hanggang dumating na lang yung araw, sinisisi pa yung Diyos. Bakit may ganitong sakuna? Bakit may lindol? Bakit maraming namatay? Alam niyo po, marami nang naitalang namatay sa araw na ito. Biyaya ng Panginoon, hindi ikaw yun. Ibig sabihin, nakaupo ka pa dyan, may purpose pa ang Panginoon sa iyo. At ang purpose ng Panginoon sa iyo ngayong araw na ito, marinig mo yung salita ng Diyos. At kahit na sabihin mo ng ayaw ko na, wala na pong quit sa impyerno. Ang impyerno, mayroong pasukan, pero walang labasan. Pwede kang pumasok sa impyerno, pero hindi ka na makakalabas dyan. So bakit po namin pinapangaral ang ganitong bagay? Dahil ang kamatayan di natin tiyak. Ang kailangan natin, maghanda po tayo. Pagkatapos nga po natin magbahagi ng salita ng Diyos sa biyaya ng Panginoon ay marami po ang nagpahayag ng kanilang pananampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Dalangin ko po na sana ang lahat ng ito ay sila po ay totoong nanampalataya sa Panginoon. Ang ating naging bisita ay nasa lagpas po silang 200 katao nakapakinig ng gospel. Amen! At dito ay uuwi po sila na hindi lamang po bigas, hindi lamang po yung mga inuming, hindi lamang po yung mga grocery ang kanilang dala-dala, kundi dala-dala nila ang mas lalong higit sa lahat ang salita ng Panginoon. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa mga katagumpayang ito at sa lahat po ng sumuporta sa gawaing ito, sa lahat na nagpadala, sa lahat na nag-donate. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At nawa ang Panginoong Diyos ang lalong magbalik higit sa inyo pong inaasahan, sa inyo pong mga kagandahang puso sa pagtuwang sa ministry na ito. Kayo pong lahat ay kabahagi sa pag-aakay ng kaluluwa. Maraming salamat po and God bless you all.